Alamat ng Sili. Sa isang malayong lugar sa Bicol, may isang napakalaking kaharian na pinamumunuan ng hari at reyna at ng kanilang anak na si Prinsipe Siling. Masaya silang namumuhay sa kaharian. Ginagalang at may mataas na pagtingin ang mga tao sa nasasakupan ng hari at reyna dahil na rin sa kanilang angkin na kabaitan sa mga mahihirap. Tumutulong sila sa bawat taong kumakatok sa kanilang kaharian, kaya ganun na lamang ang pagmamahal sa kanila ng mga tao roon. Samantalang, isang araw, naisipan ng mag-asawang Haring Iling at Reyna Cecilia na magbakasyon sa Europa upang ipagdiwang ang kanilang 30 anibersaryo ng kanilang pagmamahalan. Mahal kong Reyna, kailangan po ba talagang sa Europa kayo magbakasyon ni Amang Hari? Pagpipigil ni Prinsipe Siling. Anak, hindi naman kami magtatagal ng iyong Amang Hari roon. Nais lang ng iyong ama na pumunta sa ibang lugar para maiba naman. Sagot ni Reyna Cecilia. Oo nga naman, Prinsipe. Huwag mo kaming alalahanin. Palagi kami roon mag-iingat ng Reyna. Nang sa ganon, matutunan mo na rin pamunuan ang ating kaharian upang pag nawala na kami ng iyong ina, handang-handa ka na maging isang hari. Huwag niyo sabihin iyan dahil walang papalit sa inyo sa pagiging magaling na hari sa lahat. Pagpupuri ng prinsipe. Pagkatapos magpaalam ng mag-asawa sa buong kaharian, lumakad na ito sakay ng kanilang barko patungong Europa. Mahigit kalahating buwan ang pagpapalaot ng barko patungong Europa. Pagkaraan ng 3 araw, isang malakas na bagyo ang dumating. Alalang-alala ang prinsipe sa kanyang amang hari at inang reyna. Alam niyang labis na lalakas ang alon, dulot ng bagyo at hindi malayong maapektuhan ang barkong sinasakyan nila. Matapos ang bagyo, agad na lumabas ang prinsipe upang mag-ikot-ikot sa buong komunidad upang kamustahin ang mga nasasakupan. Nais niya ring makibalita sa barkong sinasakyan ng kanyang mga magulang. Habang naghihintay siya sa pantalan, kitang-kita sa kanya ang labis na takot at pag-aalala. Paparating na ang isa sa mga kawal na siya lamang ang nailigtas ng kanyang mga inutusang mga kawal sa paghahanap sa barkong sakay ng amang hari at reyna. Nagbigay muna ito ng galang sa pamamagitan ng pagyuko bago nagpahayag. Mahal na prinsipe, ipagpaumanhin po ninyo. Ngunit, wala na po ang inyong mga magulang. Nagkahiwalay na po kami ng palakas ang bagyo. At sa sobrang lakas po ng hagupit ng bagyo, lumubog po ang sinasakyan namin na barko. Nagising na lamang po ako na napadpad ako sa isang isla kung saan natagpuan po ako ng mga inatasan ninyo sa paghahanap. Namugto ang mga mata ng prinsipe at kumaripas ito pabalik ng kaharian. Nagulat na lamang ang karamihan sa biglaang pagtakbo nito. Halos ilang araw siyang nagkulong sa kanyang silid dahil na lamang sa labis na hinagpis na sinapit ng kanyang mga magulang. Alalang-alala na ang mga tao kay Prinsipe Siling dahil hindi ito kumakain. Nabalot ng kalungkutan ang kaharian, kaya't nang matapos ang seremonya na ginanap sa karagatan na pinaglubugan ng labi ng mag-asawa, hindi pa rin iniwan ng mga tao ang prinsipe. Kaya inintindi na lamang nila ito. Isang araw, gulat na gulat ang mga tao sa kaharian sa muling pagbalik ng sigla nito, na tila'y handang harapin ang lahat. Ngunit nang makaraan ng ilang buwan, unti-unting nagbago ang Prinsipe Siling. Nagiging masungit, mainitin ang ulo, at hindi na rin ito nakikihalubilo sa tao. Nagiging malupit siya sa mga taga-silbi
at mga kawal ng kaharian. Malayo sa dating prinsipe na kanilang kilala noon. Patawad po kamahalan, hindi ko po sinasadya. Papalitan ko na lamang po ang aking mga napinsalang gamit. Umalis ka riyan! Umalis ka sa harapan ko! Baguhan ka ba dito? Pagdala lamang ng mga kagamitan, hindi mo pa magawa. Galit na sabi ni Prinsipe Siling. Paumanhin po, hindi na po mauulit. Mangiyak-ngiyak na sabi ng taga-silbi. Talagang hindi na mauulit. Dahil makakaalis ka na ng kaharian ko. Umalis na ang kasambahay pagkatapos siyang palayasin ng prinsipe. Nagpatuloy si Prinsipe Siling sa pagmamalupit sa mga tao sa kaharian. Kaya naman, paunti-unti nang nagsisialisan ang mga taga-silbi dahil sa takot sa prinsipe. Hindi maikubli na nagbago na nga ang prinsipe simula nang mamatay ang kanyang mga magulang. Isang diwata ang pinanood ang prinsipe sa kanyang pagmamalupit sa mga tao na minsan ay naranasan rin niya sa isang prinsipe. Hindi siya karapat-dapat sa kaharian na ipinagkaloob ko sa kanyang mga magulang. Kailangan siyang parusahan dahil labis-labis na ang paghihirap ng mga tao sa kanya. Bulong ng diwata sa kanyang sarili. Isang araw, nagpasya ang prinsipe na mamasyal na mag-isa. Ilang araw na ang nakalilipas, ngunit hindi pa rin siya bumabalik ng kaharian. Nagtaka ang mga tao at bigla na lamang namangha at nagulat dahil sa kanilang nakita sa hardin na paboritong pasyalan ni Prinsipe Siling. Isang halamang namumunga ng kulay luntian at pula na hugis pahaba at paoblong na may makinis na balat. Naalala ng mga tao roon si Prinsipe Siling na may pagkakahalintulad sa balat ng namumula nitong pisngi. Sinumpa ng diwata si Prinsipe Siling na maging isang halaman na may katangian ng pagiging maanghang dahil sa ugali nitong kalupitan. Mula noon, hindi na nakita ang prinsipe sa kaharian at tanging halaman na lamang ang natagpuan ng mga tao na maihahalin tulad kay Prinsipe Siling. Kaya naman, inalagaan nila ito at pinangalanan na Sili. Thank you for watching. Please subscribe.